Hello guys! Ngayon ay spring season dito sa Japan. Kaya naman punong-puno na naman ng mga bulaklak ang buong paligid dito. Kagaya last year, dito ulit kami pumunta sa Akebonayama Agricultural Park. Dito kasi punong-puno ng iba't ibang kulay ng mga tulips. Napakaganda sa mata. At hindi lang yon ha, meron pa silang pa-windmill na kunyari first time lang namin nakita. Hindi nga namin alam kung nagana ba talaga to. At sa pond niya ay may naglalakihang tilapia. Di ko pala sure kung tilapia. Basta mukhang masarap silang ihawin. Pero bawal mamingwit dito. For sightseeing lang talaga sila. Yung punta nga namin ay hindi pa ganong karami ang tao. Ang sabi kasi sa weather forecast ay uulan daw. Pero sa hapon pa naman, kaya naman inagahan na lang namin ng gising para lang makita ang magagandang tulips na to. Sa mga nasa Japan na o sa mga nagpaplanong pumunta ng Japan, kung gusto nyo ring mapuntahan to, located lang to sa Kashiwa City, Chiba Prefecture. Per season ay iba't iba ang bulaklak na makikita nyo dito. At lahat sila ay Instagrammable talaga. Hindi nga lang pala mga tulips yung pinunta namin dito. Syempre, bago kami pumunta, tiningnan muna namin yung website nila kung anong meron dito ngayon. Kaya sinakto namin ang punta sa araw na may event sila. Dahil nga last week pa to, ay punong-puno pa dito ng cherry blossom at sinabayan pa nga ng mga food stalls. Ang ganda-ganda na ng paligid, ang bango-bango pa. Sobrang daming pagkain pagpipilian. Kaya lang medyo mahal dahil nga syempre minsan lang ang event na to. At hindi lang mga food stalls ang inihanda nila, meron din silang mga game booths, hindi lang sa mga bata kundi para rin sa mga young at heart. Kaya naman pala konti lang ang tao dun sa tulip area. Dito pala sila nagsisiksikan kung nasa ng cherry blossoms. Sayang lang di namin nadala yung picnic mat nasa loob ng kotse. At dahil nandito na rin naman kami, nagtry kami ng ilang tinda nilang ihaw-ihaw. Masasarap talaga at gusto pa nga sana namin pumili ng marami. Tig-2 stick lang kami pero inabot na agad kami ng 2,000 yen. Kaya naman dahil natuto na ako sa mga ganitong event, alam ko na ang susunod na step na dapat kong gawin. Kaya naman naghanap kami ng ibang area para ilabas na tong mahiwagang baon. Of course, alam namin hindi kami mabubusog sa mga ganitong event kaya lagi kaming may dalang baon. At after naming mabusog, sumaglit kami dito sa Japanese garden nila. Pagpasok nga namin ay parang na-feel namin na medyo naging hapon kami. Tsareng, sa laki ng mata ko, sinong maniniwalang hapon ako? Ayan, super nakaka-relax pumunta dito. Ang ganda-ganda sa ice. Hindi pa nga kami nakaka-uwi. Punong-puno na yung camera roll ko ng mga pictures dito. Medyo malaki rin tong Japanese garden nila at mukhang inaalagaan talaga. Bukod sa nakita kong shokoy, ay marami rin pala ditong mga isda. Mukhang masarap talaga yung ihaw. Mula kasi nung nakapunta ko dito sa Japan ay never na ako nakakain ng inihaw na isda. Anyways, bago kami umuwi ay dumaan na muna kami dito sa temple nila. Medyo umaambo na nga pero kailangan namin to makita. Ilang beses na kami pumupunta dito sa lugar na to pero ngayon lang namin nalaman na meron palang ganito dito. Dati napapanood lang namin to sa TV pero ngayon parang kami nasa loob ng Asian novela. Grabe lang dahil sobra nilang na-preserve tong lugar at mukha talaga siyang bago or katatayo lang. Napansin nga namin na iba't ibang lahi na pala'y nakapunta dito pero hindi kami nakisulat kundi nagtingin-tingin lang kami sa buong paligid dito. At dahil nga nagbabadya ng malakas na ulan, kailangan na namin umuwi at magpaalam na sa magandang lugar na to. Siguro next year na lang ulit. Paano, yun lang for today. Thank you for watching. Bye!